Mga kautoy, tayo naririnig sa isa sa pinakamakasaysayang tahanan din sa Cavite, ang bahay ni General Emilio Aguinaldo. Tara na't ating tuklasin. Pagkapasok may bubungad na agad sa iyo mga ganaring klase ng tanggapan ng tao. At kung makikita nyo, ito nga pala ang pinaglagakan ng katawan ni General Emilio Aguinaldo. At dini nga pala habang si Uto ay nakapila ay hindi na ako makapaghintay na makapasok dahil si Uto ay mahilig sa makasaysayan ng kwento ng buhay. At pagkapasok namin ay talaga nagbukas agad ako dini ng camera at makikita mo ang mga makasaysayang kagamitan. At ito ay isa sa nagpatindig sa aking mga balahibo, ang mga sinaunang kagamitan na suot sa pagdidigmaan. At dini ngay makakita din kayo ng mga ganyan na parang ibinabalik kayo sa mga panahon at oras na kung kailan naganap ang araw na iyan. At kung makikita nyo, nagpapakita ito ng digmaan ng araw kung kailan ito naganap. At ito pa nagpatindig ng aking balahibo, iyan daw espadang iyan ay nahulog noong Setyembre 1896 sa Imus, Cavite matapos umurong ang mga Espanyol sa pakikipagdigmaan kina General Emilio Aguinaldo. At dito nga'y parang ibinabalik kayo sa oras kung kailan naganap ito. At isa pa nga ito sa nagpatindig ng aking balahibo, ang mga sinaunang damit na ginamit ng mga kababaihan noong araw. At kung makikita nyo, may kanya-kanya itong mga kulay at disenyo na parang nagpapabalik sa nakaraan. At dito talaga ako kinilabutan sa itim na damit na iyan dahil hanggang ngayon ay nakatayo at nakatindig at napakaganda pa rin niya. Ito yung itim na damit na suot ng babae sa larawan at talaga namang pagkakaganda at na-preserve. At dito ngay makikita ang mga gamit na makasaysayan na gamit sa digmaan. Buong-buo pa ang mga pares ng tsinelas at sapatos na ginagamit nila nung araw. Maging ang mga iilang mga gamit at mga kubyertos ay nakapreserve at nandito. Dito ay tumindig ng hustong aking balahibo at pagmasdan yung ilalim ng sapatos at may lupa pa ito at ang mga detalye nito ay talagang sinauna at ginamit nung araw. At kung makikita nyo ay parang ito'y huling-huling gamit at hinubad na laang ng basta. Ilan pa nga ito sa matatalas at matutulis kagaya ng isang ito, matulis, charot. At shoutout nga pala sa kaklase kong Ari at talagang naharang niya ang pila ng pag-akyat dito sa pataas. At yun kung makikita niyo kami umakyat na din sa hagdan. Pagpasok mo nga pala dito ay makikita mo agad ang magkakasunod na pahingahan o kwarto nila. At ito nga ang kasunod nitong kwarto at ang daming mga larawan at mukhang sila nagmamay-ari ng kwartong ito nung araw. At paglingon mo nga dito ay makikita mo ang mga medisina na gamit nila nung araw. At ito nga pala ang isa sa pinakamalaki at pinakahuling silid na nakita ko. At mukhang ang silid na ito ay pagmamay-ari nung araw ni Madam Morofina Serrera. At paglingon nyo nga dito ay mapapansin nyo napakalaking larawan na ito. At grabe ang mangha ko sa style ng CR nila, maraming pundasyon pero magkakadugsong lamang. Pagkapasok mo nga pala dito sa mismo kanilang tanggapan ng bahay at pagkakalaki ay dini na yata makikita lahat ang buong kabahayan ng bahay na ito. At dito hindi ako sure kung ang mga gamit na ito ay na-develop na or na-preserve talaga ng pagkakatagal na panahon. Pero ang mahalaga ito'y bahagi ng makasaysayang kagamitan nila. At kung hindi ako nagkakamali, ito ang silid ng opisina ni General Emilio Aguinaldo nung araw. At shoutout nga pala sa dalawa ko nagagandahang kaklaseng ito. At dini nga pala mamangha ka sa bahagi ng kisaming ito dahil detalyadong mapa ng Pilipinas ito. At mukhang ito ang mismong tanggapan nila ng bisita. This picture shot at River Nais, Pampanga Province, Philippines Island on December 31, 1918 by General Emilio Aguinaldo. At paglingon ko nga dito, hindi ko may paliwanag kung anong klaseng silid ito. At nang makita ko nga ang hagdang ito ay napagtanto kung baka itong hagdang paakyat dun sa tower. At pagmasdan yung salaming ito at pagkakalaki, garni na palang kalalaki ang salamin ng araw. At dito ko na nga pala tinatapos ang ating pagsasama at pagliliw-aliw dini sa makasaysayang bahay dini sa Cavite ni General Emilio Aguinaldo.